So, an industrial furnace wall with prescribed thickness, area, thermal conductivity, and surface temperatures. Ano? Ayan. So, after nyan, so, ayan. After nyan, next step natin is find. Ano ba yung hinahanap natin? So, for find, rate of heat loss, through the wall. Ano? So, yun ang hinahanap eh. What is the rate of heat loss through the wall? Ano? So, yan. Okay na sa find. O, yan. May points na agad kayo. No? Yan pa lang na automatic naman, hindi kayo maghahamali dyan. Ano? And for the schematic diagram, ayan, syempre, dito tayo mag-drawing ng ano, ano lang, parang ipe-present natin. Dito, kahit hindi nyo ma-drawing, parang madali naman siyang ma-analyze. Ano, pero try natin talaga mag-practice mag-drawing. Kasi sa pagdating dyan ng in the latter part ng ating discussion, kakailangan ninyo talaga ng schematic diagram. Kaya kasama to sa step by step natin. Ano? Again, 1, 2, 3 schematic diagram. So, paano ba? Wall of industrial furnace, sabi. So, may thickness yung wall. Binigay din yung parang area nung side niya. So, meaning, meron tayong wall. So, meron tayong inner and outer surfaces. So, meaning, ganito. Magiging drawing natin. So, 3D siya, ano? So, meron siyang ganito. Wait lang. For the schematic time, gagawa tayo ng 3D wall. Ganito magiging style niya. Ayan. Ito yung 1.2. Yung ating 0.5 naman ay sabihin natin nandito. O, ayan. Ano? So, lagyan natin ng thickness. So, ito yung 1.2 meters. Ito yung hindi lang pantay ang drawing natin, pero ano nyo na lang. Dapat makakalati lang to eh. 0.5. Tapos yung thickness natin ay, ano nga yung thickness natin dito? 0.15 lang. So, pagpalagay na mga nandito, 0.15. Kumbaga, ipoproject lang natin yan. Sabihin natin na ganyan. Ayan. Connect ko na to. Kapal pala ng wall natin. Bawasan natin. Ganito lang. Ayan. Yan ano. Siguro okay na yan. Ayan. Tapos, syempre, project lang natin pa ganito. Ayan. Tapos, pa ganito. Ayan. Pagpalagyan natin ganyan. Ayan. Ano? So, 0.5. Ito yung 1.2. Ito yung thickness ng wall. 0.15 pala. So, 1.2, 0.5, tsaka 0.15 meters. Ano? So, ito yung ating wall. Ano? And, ayan. So, ito yung 0.5 meter din. Di ba? Yan yung 0.5 natin. Ito yung sinasabi na that is wall that is 0.5 meter by 1.2 meter on a side. Ano? So, ito yung 1.2 and 0.5 sa side. Tapos 0.15 yung thickness. Okay? So, yan na yun. Yan na yung ano ba, para makita natin. Yan, mga kunayan natin. Yan natin na ito yung wall natin. Ayan.
Ayan, kumbaga yan yung thickness ng wall natin, ano? Mhm. Yan. So, another view, pwede natin gawin, pwede natin i-project, ano. So, sabi pala dito, analyze natin yung problem. Sabi dito, operations daw ay 1/4 1/4 daw ang ating ang tawag dito. 1/4 yung inner, eh 1/4 yung 1/4 yung inner surface and yung outer ay 1/5. Ano? So asan ba yung inner surface? Ang inner surface natin, syempre, yung nandito. Ito yung inner natin. Itong part na to. I-project natin para makita natin ano. So top view. Imagine yung top view ng wall. Top view ng wall, i-gawin natin. So pag ganito siya, ayan. Pasensya tayo sa drawing. Ang hirap mag-drawing dito sa sulat. Ayan. So naka-top view tayo. Ano, so ito yung part na 'yon. I-project natin, ano. So ayan, naka-top view. So ito yung ating 0.15, 0.15, then ito yung ating 1.2 meters. Ano, so in this part, no, mapapansin nyo, alin dito si inner. So si inner natin, syempre yung nakatago nandito. Kasi let's say nandito yan yung wall natin. Syempre itong part na to, ito, ayan, yan yung ating outer face ng wall, di ba? So ito, so anong temperature daw ng outer surface? 150 Kelvin. Ano? So sabihin natin, T, ito, temperature daw ng ano, di ba nandito yung part na yan, ito yung outer, ito yung inner, ano, mapapansin nyo, ano, so ito daw ay 150 Kelvin, and ito namang isa is 14 Kelvin, ano, so again, paano ang ano natin, paano ang flow ng heat natin, paano magiging arrow natin, to the left ba or to the right, based sa definition natin ng heat transfer, anyone? Nakasunod ba kayo? Opo, sir. Alin dito paano yung flow natin ng ano, paganto ba? Paganto ba? Paganto ba tayo? View ba natin ay paganyan or paganito? Pa-right, pa-right po, sir. Bakit pa right? Dahil po from higher to lower po. From higher to lower. Tama naman yun. Or tama yun. Or di ba yung definition natin, kung babalikan nyo, ay yung flow ng heat natin is lagi from hot to cold, ano, or from warmer place to colder place. So, dito sa dalawang to, dito sa ating uh, dito sa ating drawing, ano, or dito sa ating problem, yung inner wall natin ay mas mainit sa outer wall. So, yung flow ng heat natin is pa ganito. Ano? So, we will say that ganito, Q. So, para saan yan? Dito, ito si um, sabihin natin si T1. And ito si T2. Ano? Ayan. Ano?
Ano. So, yan ang cue natin. Ano. So, again, from hot. Dito tayo from hot. Papunta hot to cold. Ano. Ayan, yun yung ating flow ng heat. Ano. Ayan. Okay. So, ano next dito? Wala tayo. May nag-chat lang. Sorry. So, ayan nga, from hot to cold tayo. Ano, the next one. Next one natin ay, ayan, tapos na tayo sa schematic diagram. So, analysis part. Ano, punta tayo sa next step. Analysis part. Ayan. So, yeah. Ay, sorry, analysis. Assumption. For the assumption, ano bang, kung babalikan nyo sa problem, ano ba dito? Ayan, makikita nyo, may K tayo. Pwede nating common assumption, ayan, nasa steady state operation tayo. Assumption 1, steady state operation. So, is binigay sa problem. Steady state operation. Pangalawa, ano pa pangalawa? Yun, mapansin yung thermal conductivity. Ano? So, pwede natin sabihin na thermal conductivity is constant. Ano? Para, ayan, thermal conductivity is constant. Ayan. Conductivity is constant. So, ayan. Okay na yung ating assumptions. Ayan. So, ayan. Punta na tayo sa next part natin. Dito na ako magsusulat. Burahin ko na kaya to. Burahin na natin na. Ayan. Yan, punta tayo sa next part na properties. Ano? So, yan. So, sa properties natin, mapapansin nyo, binigay naman yung given, binigay sa given yung K natin or yung thermal conductivity. Yan lang naman yung properties ng metal natin na mabibigay, Or pag hindi nga binigay, again, nalagay natin kung saan natin nakuha. Hindi dyan basta maglalagay ng K equals to. So, saan mong nakuha yan? So, paalala nyo yung table, mabigay ko sa inyo mamaya. So, yung thermal conductivity natin ay 1.7 watt per meter Kelvin. So, properties. Ang K is equal to 1.7 watt per meter Kelvin. Okay? So, number 6 natin, punta na tayo sa analysis part. Dito ko nalagay. For the analysis part, kumpleto na tayo sa given. Pupunta na tayo sa ayan, solution na. So again, since
pag mga ganitong type ng wall, di ba, again, pagka conduction, convection, radiation. So, kapag conduction, alam niyo naman, true ano yan, solid, ano. So, itong wall natin is one type of solid, ano. So, para ano again, ano formula natin for heat, heat rate for conduction. So, Q is equal to Ka times yung ating temperatures na mas mataas minus yung mas mababa. Ano? All over yung ating thickness. Ano? So, for Q, ito yun yung ating heat loss na hinahanap. Ano? So, yung for K natin, yun, 1.7 watt per meter Kelvin. Meter Kelvin. Times yung area natin. Ano bang area natin? So, area ay 0.5 meter by 1.2 meter. Ito yung area ng sa wall, ano. And yung for the temperatures, make sure natin na absolute since na Kelvin to, ano. Pero minsan may ma-encounter kayo na pag naka-degree Celsius yung nandito sa K natin, thermal conductivity, wag niyo na i-convert yung temperature, ano. Wag niyo na gawing Kelvin. Magkakamali kayo ng sagot. Kapag naka-degree Celsius to, tapos naka-Kelvin kayo, wag na. So, for our temperatures, higher natin ay 1.4 degrees Celsius minus 150 degrees Celsius. All over our thickness. Ano ba yung thickness natin? 0.15 meter. Ayan. So, for Q, ayan. Anong, ano natin? Wait lang. Yung for cancellation, degree Celsius ba to? O Kelvin na? Kelvin po yata ang given ng temperature, sir. Sorry. Kelvin na pala. Hindi ako. Ayan. Kelvin, ano? So, ayan. So, unit dito is Kelvin. So, cancel to. Ang di ba ito, meter, lalabas dito, meter squared. So, ano mangyayari? Cancel lang isa dito, may matitirang isang meter. And mapapansin nyo, may meter din sa baba. Ano, meter, may meter, so cancel to. So, matitira is watts. So, yung unit natin na magiging final answer natin is watts. So, anong pakalki naman po? Ano yung sagot natin? In watts. 1.7 po. 1.7. Ayan, 1.7. 1,700 watts. So, thank you sa mga sumagot. Okay, so, ayan. So, we have, ibig sabihin, ito yung heat loss natin. Pero, hindi pa din doon nagtatapos. Ano? Again, meron pa tayong comments. So, for the comments, dito natin i-justify lang yung hinahanap. Pwede natin ilagay dito. Yan. Yan, lagay nyo lang. The rate of heat loss. Kaya sinasabi ko, paano nyo ito mga lagyan? Ano kung wala tayong sagot sa analysis? The rate of heat loss through the ball is 1.7 watts. Ano? Ayan. So, okay na. So, after that, yan. Ito lang. Yan yung process natin ng pagsusolve. Ano? Again, yung known natin, ganyan. For the find, ganyan. Ano ba yung hinahanap? For known, ano ba yung binigay sa atin na data? Ano? Schematic diagram. So, try to visualize. Ano ba yung nasa problem? Ano? Assumptions. Assumptions naman natin, titingnan nyo lang ano yung mga, pag sinabi na steady state, ayan. Sinabi na steady state operation, lagay lang natin. Binigay ng thermal conductivity. So, lagay nyo yung assume yan. Na-assume nyo constant. Ano? Yan. Yun yung mga laging ina-assume. Ano? Diba? May points na agad. For the properties, kung anong mga binigay or kung ano yung mga hinahanap or kung hindi given sa table, basta ilalagay nyo dito. Ano? And for the analysis part, ito yung solution natin. Solution proper. Ano?
Di ayan, complete solution lang with the formula. And lastly, yung comments to justify our answer. Ano? So, nakakasunod ba? May question kayo? Malinaw naman po. Ayan. Okay, sige. Wala tan wala na tanong ah. So sige, punta tayo sa next part. So yan, yan yung mga sample problems ng ano. So ayan, ganyan yung pinakita ko lang sa inyo paano gamitin yung ating methodology. So punta tayo sa ano. Ayan, punta tayo dito sa ano. Ayan, sa ano natin. So saan nga ba ng yun mismong conduction alam na define natin yung conduction ano, yung conduction proper. So saan nga ba nanggaling yung formula ng conduction para mas maintindihan saan ba siya mula? Ano? Okay. So, ayan. Parang ano lang tayo ng konti. Mag-derive lang tayo ng konti. So, conduction. Rate. Equation. Ano? So, ayan. We have here. Let's say, meron tayong rod. Yan na. Pagpasensya na yung ating drawing. Ayan. Gumagana ba? Sa sa ating drawing ah. Ayan. Tapos sabihin natin may ganito. Yan, pagpalagay natin na siya, ayan, imagine niyo na siya ay rad. Alam niyo na may rad, ano? So, hindi yan, ano ha? Hindi yan hollow. Solid yan. Imagine nyo, that is a solid rod. Ano? Ayan. So, gawin natin itong parang example lang. Tapos, sabihin natin na siya ay insulated. Sabihin natin na siya ay insulated. So, tayo naman ay nasa college na, ano? Tayo na yung syempre, nag-level up na, ano? Hindi na pwede yung sabihin natin, given an insulated rod with a certain diameter and length, ano, yan, ganyan. So, pag mga ganyan, pag maraming yung kasing ma-encounter yung term na insulated. So, hindi na tayo, siyempre mag-level up na tayo, hindi natin lalagyan na insulated yung wall niyan. So, or insulated yung side ng rod, hindi na ganyan, ano, insulated, hindi ganyan. So, wag na ganyan ang gagawin natin, ano. So, mas magandang, ano, lagay natin sa schematic diagram is, sinabi natin insulated, pwede nyo gawin na nakaganto. Ano? Yan. Pwedeng lagay nyo ng ganyang guhit. Hindi lang pa. Ayan. Baga parang meaning yan as is insulated yung ating outer part. So, hindi lang yung ano ha, pag tinap view yan. Pag top view ng rod, lahat yan ay ano insulated. Ano? Parang meaning yan, yun, insulated yung labas niyan. Ano? Yan. Pero yan, ganyan lang. Ano pa yung isang paraan ng ano pa yung isang paraan
na para masabi natin na insulated. Pwede rin yung gawin na sabihin natin na dotted lines. Yan, ganyan. Mga dot, dot, dot. Ano? Ayan. Meaning yan, is insulated yung part na yan. Ano? Hindi tayo basta-basta maglilib na insulated. Ano? Kung tayo naman ay medyo nasa college na, di ating hinaran din. Dapat nag-improve din ang ating So, ayan. So, ayan niya. Pero sa exam, wag nyong wag nyong wag nyong ganyan ang drawing. Na yung isa is naka-slant na mga slant line na ganyan, tapos yung isa lang dito. So, dapat isa lang ang drawing yun. Kung slant line lang, di ayun, mas makikita ko yan sa exam, pag nag-check ako ng papel nyo, sa mga schematic diagram. Sa mga schematic diagram, tapos, sa mga schematic diagram, tapos may isang nakaslant, tapos yung isa naman mga tuldok-tuldok. So, kung anong gusto nyong gamitin, pumili na kayo, kung saan kayo mas komportable. Wag din naman yung yung halimbawa, sa schematic diagram, may mga cases din na yung hindi alam mo kung paano gagawin. Hindi, ang ginawa ay tumuldok na lang dito, tumuldok, ay ano nangyari sa papel hanggang sa nabutas-butas na So, wag ganun, wag yung bubutasin yung papel nyo. Okay lang na tuldok-tuldok lang yan. Basta yung make sure nyo na wag mabubutas ang papel. Hindi yung tumuldok. Pinaganda na yung schematic at hindi na alam ang So, gagawin. So, ayan. Again, hindi pwedeng malagan yan tapos yung isa lagan to. So, pinakita ko na yung mga pwedeng way ng mag-represent ng tayo ay na insulated yung part na yan. Okay? So, ayan. So, let's say we have here, meron tayong temperature here. We have here the T1 in both ends. And sabihin natin nandito si T2. Ayan. Okay. So, yan. Ano yung ating next step dyan na gagawin? So, ano pa? So, let's say, si T1, di ba meron tayong T1 and T2. And pagka kasi, yung T1 natin is equal to T2. Meron ba tayong heat transfer pag ganyan? Wala po. Ayan, wala tayong heat transfer pag ganyan. Kasi, if in that case, masasabi natin na we are in thermal equilibrium. So, wala na tayong subject na heat transfer kung ganyan lang lagi. So, sabihin natin, T1 is greater than T2. Ayan. Okay. So, mas mataas daw temperature na T1 kay T2. So, paano yung magiging flow ng Q natin? To the right ba or to the left? If T1 is greater than T2. To the right po. Ayun, to the right. Kasi, yung flow ng heat natin is from greater temperature to lower temperature. So, dito, paganto yung ating magiging Q. Ayan. Okay? So, yan. Pwede natin siyang ulit.
Ayan. So, Q. Pwede natin siyang ano na parang Q sub X kasi kumbaga yung sa axis natin, ano, meron tayong yung heat ay yung flow ng heat ay through x-axis, ano. Ayan. Kasi i-consider din natin yung direction ng flow ah, ng ating heat. Ayan. Ano pa ang isa nating mapapansin? Ano? So, ayan, kumpleto na. So, paano natin ma-derive dyan yung equation ng ating conduction rate? Yun. So, tandaan nyo ba yung example natin kahapon, di ba? Yung sa metal strip. Ano? Parang ito rin. Sa itong solid rod na to, yan, dito ma-derive natin. So, for QX muna. Lagyan natin QX. So, ano ba yung makaka-apekto sa ating heat transfer rate? Ano? So, unang-una is yung area. Siyempre, yung area ng kanyang paglalagyan, ay yung area ng ah yung area ng tatamaan ng heat. Ano? Pangalawa, siyempre, yung ating change in temperature. Ano? Kasi, siyempre, sa paglayo ng temperature ng dalawa, or pagtaas ng delta T, ano, mapapansin nyo, siyempre, mas malakas din yung heat transfer rate natin. Ano? Kasi mas maraming heat ang tinatransfer. And lastly, ano pa? So, in this, yung thickness, or pwede natin sabihin na, yung delta X, or yung change in length, delta X. Bakit delta X ang sinabi ko? Kasi, kung mapapansin nyo, itong part na to, lagay natin. Ayan. May natin siya sa delta X. So, sabi nyo, yan. So, sabi nyo, ba't po ganyan, sir? Ganyang delta X ang ating ginamit. Ano? Bakit ganyang delta X ang symbol na ginamit natin? So, sabihin natin na yung delta X kasi magsaserve as change ng length. Ano? So, ito yung parang, dito sa rod, ito yung magiging thickness niya. Ano? Bakit thickness niya? Siyempre, saan ba yung flow ng heat? Diba yung flow ng heat pamula dito? Siyempre, dito sa T1, papasok siya dyan. Siyempre, solid yan. So, yung part na yan, yan, magka-travel yung heat pamula dito sa part na to, up until dito, ano? Ayan. So, sa pagkapal niyan, siyempre, maaapektuhan niya yung heat transfer natin. Ano? Ayan. So, delta X natin, sabihin natin, dito sa una, si X equals 0. Tapos dito si X equals L. Ano? So, change in length naman natin, yung delta X natin, or sabihin natin na X is equal to, dito sa gantong point, let's say, given tayo ng si D. Di ba si D yung alam natin. So, yung delta X natin, kasi bakit 0 to? Kasi siya yung starting point, di ba? Kahit saan naman. Sabihin natin sa x sub 1 to, 0, x sub 2 ACD. So, yan, delta x natin is equal to x sub 2 minus x sub 1, which is equal to d minus 0. So, ganun pa rin. Yung delta x natin is equal to d, which is yun yung thickness. Ano? So, represent lang natin siya ng delta x para, kumaga, mas general. Ano? Kasi lagi namang 0 yung starting point natin. Okay? So, QX. So, yan, tatanungin ko kayo. Paano apekto niya sa area? Ano? Kung sa area niya, ganito mangyayari. Paano yung, sabihin natin na ganito. Meron tayong given na ganyan. Tapos meron tayong given na ganito. Ayan. So, sa tingin nyo, alin dyan ang may mas malakas na heat transfer rate? Dun sa mas maliit ba na area o mas malaking area? Mas malaki po. Bakit mas malaki? Anong reason natin?
Ano po, tingin ko po dahil ng mas marami pong hit ang kaya pong transfer. Mas maraming hit or mas maraming hit ang kailangan na ma-supply kasi mas malaki yung area. Ano? Ayun, tama. Tama yung mas malaki. Ano? So, we can say, so thank you. So, na as the area increases, mas mataas yung ating heat transfer rate. Since mas kailangan yung mas malakas yung heat transfer rate kaysa halimbawa kung mas maliit yan tapos parehas ang heat transfer rate, paano masusupply ng ayos ng mas malaking area, Paano siya mag-aano? So, we can say that yung QX natin is directly proportional sa ating area. So pagtaas ng heat transfer rate, pagtaas din dapat ng area. Okay? So, yun. Yun yung sa isa nating definition. And, isa pa. So, alam din natin na si QX ay directly proportional din sa delta T. Bakit siya directly proportional? Kasi, siya ay yun, nabanggit ko na kanina, pagkataas ng difference ng temperatures natin, syempre paglakas din ng heat transfer rate. So pag taas ng heat transfer rate, paglakas din ng delta T natin or pagtaas din ng change in temperature natin. Okay? Ayan. And lastly, QX. Ano yung relationship niya dito sa changing length natin or doon sa thickness? So imagine nyo, ito, drawing ulit tayo. Sabihin natin na meron tayong ganito. So what do you think? Alin dyan yung may mas mataas na heat transfer rate? Tingin nyo. Si A o si B? Sir, in terms of length po yan. In terms of length. Ito. In terms ito. Ito, mas mahaba to. Ito naman, mas maiksi. Ito yung basis natin. Itong D. Si D1, ito si D2. So, alin dyan ang mas mataas ang heat transfer rate? What do you think? Sir, sa D1. Sa D1. Bakit sa D1? Ano po, maigsi po dahil po ng maigsi po yung distance ng pagpa-flowan po ng Ayun. Very good. Thank you. So, yung sa letter E ang sagot natin or yung sa D1. So, mapansin nyo, sa pagnipis ng object or sa pagnipis ng object, syempre sa pagbilis din ng heat transfer rate natin. So dito, pag makapal yung object natin, syempre bago pa maka-flow yan, sobrang tagal. Sobrang baba ng ating heat transfer. So we can conclude, murahin ko na to, that our heat conduction rate or heat rate for conduction is inversely proportional para sa ating delta X. Okay? So we can rewrite this as one single equation na si QX nga natin is
proportional, ito yung A, ito yung delta T, and ito yung delta X natin. Okay? Ayan. And syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating equation. So alam niyo naman, sa basic algebra, no, hindi natin to basta-basta pwede palitan. Hindi natin to pwedeng gawing Qx is equal to, hindi natin pwedeng, nawala. Wala ating mouse. Yan. Ux is equal to A delta T over delta X. So, mali yan, Hindi tayo basta-basta. Mali yung ganito. Hindi tayo basta-basta magsusulat ng ganyan. So, alam niyo naman, kapag meron tayong proportionality, lagi diyang involved si K, or yung ating tinatawag na, hindi pa yan yung mismong thermal conductivity, pero, ayun. So, pwede nating i-rewrite siya kung gusto nating maging in equal or maging equation siya. So, Qx must be equal to, since may ratio tayo ng proportionality, lagi yan may kaakibat na K. Times A delta T all over yung ating delta X. O yung ating thickness, So, ayan. Mapapansin nyo, yung K na to, ito is varying. So, varying yan. So, paano siya nagva-vary? Kasi meron tayong different types of materials, And ayun, yung K na to, na dapat niya yung constant for proportionality, siya na rin yung nagsaserve as yung ating thermal conductivity. And each material or each material or each properties of of metal, sabihin natin metals kasi more likely metals yun sa conduction, Wait lang. Sorry. Yan, nasa lang ako. Yung thermal conductivity natin, each metal and materials ay may kanya-kanyang properties, thermal conductivity properties, Ayan. So, yan. So, we can finalize our equation by Q. Q in X is equal to K A times yung change in temperature. Yung change in temperature natin, again, ay, ayan, tapos yung delta X. Tapos ito naman, alam nyo naman, kung ano na yan, T yung T high minus T lower. Ayan. So, ito na yung ating heat conduction rate formula. Ayan. Okay. Nakasunod ba ang lahat? Yes. Opo. Ayan. Okay. So, ayan. Ano pa ba yung ating nakalimutan? Ayan. Tapos yun pala dito, kung mapansin nyo dito, ayan. Yan yung formula natin. So, kung mapansin nyo, dito ko nilagay yung T1. Dito ko nilagay yung T1. So, ano bang tama? So, ito, i-evaluate natin yung surface na to. Yung surface na nandyan.
So, di ba, dito ko lang basta nilagay yung T1 sa part na to. Yan sa part na yan. Sabihin natin. Tsaka ko nilagay si T1. Ano ba dapat? Saan ko ba dapat lalagay? Dito sa point na to. Point na to. Point, point na to. Point na to. Point, point na to. Saan ba dapat dyan? Tingin nyo. Nasa surface natin. Or kung saan ba dyan mag-i-strike yung ating ano? Saan ba dapat mag-i-strike? Sir, paulit po ng tanong. Ito yung sa T1 ano, dito ko siya nilagay. Ano, tingin nyo, saan pwede ko kasing dito siya ilagay. T1, pwede rin naman dito. Sa may part na to. So tingin nyo, saan natin dapat ilagay? Doon ba sa gitna? Doon ba sa kahit saan dyan? Sa taas? What do you think? Gitna daw po. Sa gitna. Tama yung sa gitna. Tama rin yung sa 3. Tama sa 2. Tama sa 1. Tama sa 4. Tama sa 5. Ibig sabihin kahit saan yung ilagay dyan. Ano? Kasi, bakit ganun? Itong surface na to is, alam ko na yan. Ito is, matatawag natin na siya ay isotherm. Ano? This is an isotherm surface, meaning at any point in this surface is yung temperature na is equal at any point, ano, or yung isothermal surface natin na tinatawag, ano. Okay, so kahit sa inyo dyan i-point out yan, walang problema, ano. Ayan. So ayan lang, ano. Ayan, ayan. May tanong ba? Mark Neil? Sir, tanong ko lang po, paano naman po pag pa-left naman po ang direction po ng temperature? Pag pa-left, pag ganito, O pag Dito ba? pa-kabila po? magpakabila. So, Opo. walang problema. Anong tanong doon? Paano kung pakabila? Anong mangyayari? Pag mag-iiwaga po ang value ng temperature po, halimbawa po, di ka po pag po Ayan. magiging negative po ang value, ganun. Hindi, kung halimbawa, nandito kung may iba yung direction, di same pa rin ang susundin natin. Ibig sabihin, may iba lang direction niya kung magiging ganyan ang direction niya kung yung ating T2 ay greater than T1. Ano? So dito kasi, ang tamang formula dito is hindi naman T high minus T low. Pero ang tama dyan ay kung ano yung tawag dito. Laging yung mas greater temperature, ano, i-represent. Ang suggest ko na lang sa inyo, i-represent nyo na lang na, or kung para maging mas general, ano, or para maging mas general, di gamitin nyo na lang na, ano, halimbawa, ganito yung direction nyo ng Q. Di gawin nyo, ito si T high. Tapos ito si T low. Ano, kasi again, kung pa-left naman yung direction natin, meaning, yung dulo natin is nanggaling tayo kay hot source, papunta sa cold natin. Ano, magiging ganyan lang. Normally kasi yung ginagamit dyan ay, yun nga, T1 minus T2, ganyan. Hindi magiging negative to. Ano, itong arrow lang na yan is representation lang ng kung saan ba magpo-flow yung heat, ano. So, siyempre hindi naman natin igaganyan yung direction niyan kung mas mababa si T2 kaysa or kung mas mataas si T2 kaysa kay T1. So kung mas mataas si T2 kay T1, hindi to the right tayo, ano. Gets nyo? Kumaga representation lang. Nakuha ba? Opo, sir. Thank you po. Oo, Yes. wala. Suppose Hindi, kumbaga is just
i-representation para makita natin kung paano ba yung magiging flow ng heat natin. Ano, kumbaga schematic, syempre sa schematic diagram, mahalaga din yan. Ano, wala tayong magiging negative value for heat. Ano. Ayan. Okay. So yan, may tanong pa ba kayo? Ayan. Ayan, kung wala na question, di bale kahit yun hanggang doon na lang muna. Tapos by next week, di ba yung next week natin or next meeting natin ay 3 sa Tuesday, ano, so sa Tuesday yung 1 hour natin, magbibigay ako ng yun, mag-uutay na ako magbigay ng problems sa ano, sa problem set, ano, again, yung sabi ko sa inyo, dun sa problem set natin ay anong gagawin doon?